What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung 5 rason kung bakit ka nabasted o hindi sinagot ng nililigawan mo o bakit hindi ka nagustuhan pabalik ng babaeng pinopormahan o dinidiskartehan mo. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage sa kanilang dating and relationships. Mainly, ang core topic ko dito is about polarity, meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, supportive, at submissive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So, sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself at sinishare ko sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So, kung ikaw din gusto mo rin ma-achieve ang best masculine version mo at gusto mo ma-improve yung dating and relationships mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily, weekly, nag-upload ako ng mga bagong videos na for sure makakatulong sa'yo. So back to this video, back sa topic natin kung bakit ka ba, bibigyan ko kayo ng 5 rason, okay? Sure na rason kung bakit ka binasted o hindi nagustuhan ng babaeng dinidiskartehan mo. So number 1, the number 1 reason kung bakit hindi ka nagustuhan ng babaeng dinidiskartehan o tinry mo ligawan is number 1 is wala talagang attraction. Okay? So, para magustuhan ka ng babae, dapat talagang merong sexual attraction. Okay? If you gusto mo magkaroon ng girlfriend, okay? Ang pinagkaiba ng pagiging friend sa girlfriend o ang pinagkaiba ng friendship sa isang intimate relationship is merong sexual attraction. So kung walang sexual attraction, friend lang talaga o hanggang friends lang talaga, magiging friends lang talaga kayo, maging boy best friend lang talaga kayo. If hindi nakaramdam ng lust o ng sexual, sexual spark ang babae sa'yo, hanggang friend ka lang talaga. Okay? Hindi ka niya makikita as her mate, as her intimate partner. Yung attraction, again, sabi ko sa inyo, hindi nyo mapipilit ang attraction. It's either 1 or 0. Either attracted siya sa'yo o hindi. Walang in the middle. So, saan ba attracted ang mga babae? Attracted sila sa strength. So, kung hindi nila nakikita na malakas ka, okay, the way you look, the way you behave, the way you present yourself, kung paano mo dalhin yung sarili mo. Okay? Kung weak o hindi malakas yung dating mo sa kanila, is hindi sila magiging sexually attracted sa iyo. Okay? Kahit gaano karaming efforts ang gawin mo, kahit gaano karaming gifts ibigay mo, kahit gaano karaming oras ang ibigay mo, kung hindi sila sexually attracted sa iyo, then sorry ka na lang, hanggang friends lang ang kaya niyang ibigay sa iyo. So, as a man, if you want to improve your sexual attractiveness, okay? Sa looks, again, bibigyan ko kayo na 3. Make sure to take care of your fitness. Okay? Kung mataba kayo, cut down some fat and build some muscle. Kapag payat kayo, build some muscle. Okay? Next is your fashion, your style. Make sure na magkaroon kayo ng put a little more effort kung paano nyo pinipresenta yung sarili nyo. Okay? Yung style mo, yung haircut. Hanapin nyo yung haircut na bagay sa inyo. Hanapin nyo yung style na gusto nyo at mag-put ka ng effort. Hindi lang yung kung ano lang yung nasa ibabaw ng cabinet mo, yun lang yung susuotin mo. Tapos kung ano-ano na lang mag-mix and match ka. So, marami ng influencers sa social media na pwede nyong panoorin para magkaroon ka ng idea kung paano kayo mag-style. Okay? And lastly is hygiene. Okay? Maligo kayo, mag-toothbrush kayo, magpabango kayo. Okay? Grooming. Ayan. Pagupit, skincare. Ayan. Basta magawin yung malinis kayo tingnan. Okay? I-groom nyo yung kung meron kayong beard, meron kayong mustache, yan, i-groom nyo rin yan. Pati yan, haircut, yun. So, next is behavior. Sa behavior, in order for you para tumaas yung sexual attractiveness mo, is 3 lang din. Number 1 is competence. Make sure na competent ka. Okay? Have some skills. Maging magaling ka sa mga bagay. Okay? Taasan mo yung value mo. Kunwari, marunong ka basta makita niya na very competent ka. Ibig sabihin, nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay, kung kaya mong gumawa na kaya mo mag-provide sa sarili mo, and in order for you to provide for yourself is merong mga specific skills yan. So, in order for you to kapag mas competent ka, kumbaga mas mataas yung value mo.
So make sure, usually makikita mo yun sa career kung gaano ka-competent ang isang lalaki. Ganyan. Sa pinupursu niya, sa passion niya, makikita mo yun kung gaano ka-competent. Kahit na hindi ka masyadong maraming pera, pero makikita mo yun sa behavior, sa drive. Kumbaga, kahit hindi ka pa ganun mayaman, kaya mong mag-signal ng future resources because of your behavior. Makikita niya na disiplinado ka, na patient ka, na hardworking, ganyan. And mapaparamdam mo yun indirectly. Hindi mo ipaparamdam yun directly sa kanya. Kunwari pag sinabi kong hardworking, ang gagawin mo is magtatrabaho ka para sa kanya. Parang ganun. Hindi ganun. So yun. Next is confidence. Kung paano mo dalhin yung sarili mo. How confident are you? So make sure to, improve your confidence, the way you speak, the way you carry yourself, yung body language mo. Ayan. Kung paano ka magsalita. Okay, na confident ka na ikaw yung pinaka-poging tao sa mundo. Okay? You need to be delusional. Delusional. Kailangan sobrang taas ng confidence mo. Huwag kang mag-alala kung sabihan nila, ikaw mayabang. Ano naman kung nayayabangan sila sa'yo? Problema na nila yun. Okay? Hindi mo na problema yun kung ba't sila nayayabangan sa inyo. Again, confidence is the number one aphrodisiac ng isang babae. If talo ng confident na lalaki, ang poging lalaking supot gumalaw. Okay? Na walang confidence. Okay? Next, lastly, is consistency. Ibig sabihin, hindi consistent sa pag-put ng effort sa kanya. Consistent ka on showing up. Consistent ka sa pagiging competent at confident. Okay? Ibig sabihin, kasi noon, hindi mo pinipeke yung competence mo at yung confidence mo. Kapag consistent ka on showing up confident and showing your skills, getting what you want, then, yun. Ibig sabihin noon, sa'yo, ikaw talaga yun. Kaibigan mo yun, hindi mo pinipeke. Okay? Number two, pangalawang dahilan kung bakit ka na-busted o na-reject ng isang babae is, kunwari, meron ng attraction. Okay? Sabihin natin meron ng attraction. Ang nangyari is kaya nawala yung attraction, namatay yung attraction is because naging needy ka. Okay? Neediness. So, number one killer ng attraction is neediness. Ibig sabihin, meron kang kailangan sa kanya. Okay? Kailangan mo siya para maging masaya, kailangan mo yung validation niya, kailangan mo yung attention niya palagi. So kapag naramdaman ng babae that you are trying to, get something from her, kahit na gaano pa kaliit yung bagay na kahit yung attention niya, yung validation niya, yan, ganyan. Kasi yung sobrang needy mo, na gusto mo lagi siyang nakakausap, gusto mo lagi kang nabibigyan ng oras, attention niya, gusto mo lagi kang nabavalidate, gusto mo laging mahaba yung chat, hindi matapos-tapos, gusto mo lagi siyang makikita. Kasi nga, need mo siya para sumaya, then mato-turn off siya sa'yo. So that's why neediness is the number one attraction killer kasi it signals weakness. Okay? Na dependent ka sa kanya. So again, as a man, you want to build a self-sustainable world. Ibig sabihin, independent ka. Okay? Kahit pumasok, kahit sagutin, kahit magkaroon ka ng babae o wala, is buo ka pa rin. That's why build yourself up. Okay? Ang babae, gawin yung multiplier or amplifier. Ibig sabihin, kung ano yung state mo ngayon, i-amplify lang niya. Okay? Next, number two, kung bakit ka na-busted o bakit ka na-turn off ang babae sa'yo is over-availability. Ibig sabihin nun, masyado kang available sa kanya. Okay na, kada nagchat-chat siya, kada inaaya ka niya, yung alam mo yun na hindi niya nakikita na may value yung time mo. Na palagi ka nandyan, ayun, parang ganun, lagi ka niya nakakausap. Kapag ganun kasi, hindi ka niya mamimiss. Again, the most sensitive sexual organ ng isang babae is yung kanyang utak. So, kung hindi ka niya namimiss, okay? Hindi mo napapalalim yung attraction, yung sexual attraction niya sa'yo. Kasi ang babae mahilig mag-fantasize yan. Mahilig mag-imagine yan. Okay, may in love muna sila sa idea na binubuo nila sa utak nila. Okay? Mas mauna sila may in love doon kaysa sa ikaw mismo, sa'yo mismo. Mas mauna sila may in love doon sa idea kung sino ka at kung anong klaseng relationship ang magkakaroon kayo. So that's why huwag kayong maging over-available sa isang babae, lalo na sa phone. Usually kasi yun yung ganun yung nangyayari. Masyado kayong available sa phone. Gusto nyo laging nakakausap, laging nakaka-chat.
Gusto nyo mahaba yung conversations. Sa phone, ang goal nyo lang doon is to set up dates. Okay? To set up dates. Huwag nyo i-chat ng pagkahaba-haba. Mag-set lang kayong date, sa date kayo mismo mag-usap. Okay? Mas tataas yung attraction niya sa'yo kapag in person kayo nag-uusap. Okay? Number 4, kung bakit pang-apat na dahilan kung bakit ka na-busted o na-turn off ang babae sa'yo is because naging predictable ka na. Okay? Predictable, paulit-ulit na lang. So, alam niyang kapag may hiningi sa sa'yo, ibibigay mo agad. Good morning, good night text. Yung, kumbaga, sa sobrang consistent mo, alam niya na lagi kung ano yung mga susunod mong moves. Okay? Hindi na siya nag-a-anticipate. Hindi na siya, wala nang thrill. Na alam niya na yung next moves mo, kaya naboboringan na siya sa'yo. Okay? Sabi ko sa inyo, kailangan nyo i-trigger yung anticipation. Kailangan i-trigger nyo yung attraction niya palagi. Kapag nasa dating stage pa lang kayo. Kasi kung hindi, maboboringan sila sa'yo. Ay, alam ko na gagawin nito ni ano, ito lang naman. Kapag hiningi ko to, bibigay naman niya agad. So, another thing is yung pagiging predictable is, wala na siyang nalulook forward. Okay na, binigay mo na lahat. Kumbaga, tinrate mo na siya as girlfriend. Kumbaga, binigay mo na lahat ng girlfriend privileges sa kanya nang wala pa kayong label. So, hinatid sundo mo na siya, binigyan mo na siya flowers, binigyan mo na siya ng mga gifts. Yung iba, ini-sponsoran na, ganyan, na hindi, wala pang label, hindi pa committed sa kanila yung babae. So, ano pang ilulook forward ng isang babae kung nakukuha naman niya yung benefits ng pagiging girlfriend mo? So, bakit pa hihingi ng commitment o label yung babaeng yan? Kung nakukuha naman niya yung benefits nang wala pa kayong label. That's why tumatagal yung panliligaw nyo kasi tinitreat nyo siya agad as girlfriend. So, huwag nyo ipakita agad lahat ng barahan nyo. Make her crave for more. And lastly, number 5, kaya na-turn off o na-reject ka ng babae na busted ka, it's because play safe ka masyado. Okay? You played it too safe. So, in order for you to increase yung attraction, kailangan nag-escalate kayo. Okay? Play safe. Usually, ito yung mga nice guys na ayaw magkamali, ayaw siyang ma-turn off, kaya nagiging mabait na lang, na ayaw mag-flirt, ayaw mag-tease, ayaw i-break yung touch barrier, ayaw mag-escalate. Okay? Masyado kayong play safe. Again, kapag gusto kayo ng babae, gusto kayo niyan. Okay? Mafa-fucked up nyo lang o mafa-fumble nyo lang ang isang body, ang isang babae. If ginawa niyo yung unang 4. So, huwag kayong maging play safe. Gusto ng babae rin yung nag-e-escalate kayo. Okay? Gusto nila yung up and downs. Roller coaster ride. So, make sure to take risk. Blurt it out. Again, escalate things up. You need to escalate things up. Break the touch barrier. Mag-flirt kayo. Okay? I-tease nyo siya. So, ganun. So, yun. So, that's the 5 things na naiisip mong dahilan. Usually, yun naman, for sure, yun yung dahilan kung bakit ka na-reject, na busted ng isang babae. So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte, pagdating sa mga babae, para hindi nyo na ito magawa, itong 5 to, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control sa dating and relationships mo. So kung palagi ka nababasted, na-friendzone, nare-reject at natutorpe at gusto mo na maging best masculine version of yourself at magkaroon ng leverage pagdating sa dating and relationships mo, then check mo lang yung link sa description box. Libre lang yon, and I'll see you on the next video. Let's go!